Hello! Welcome back po sa Frequent Ask Ola Questions with Miss A. At syempre, para po sa video na ito, ang aking pong tanong na sasagutin para sa inyo ay anong maaari ninyong ireklamo o ikaso sa mga Ola agents na dinidisclose yung mga contacts nyo? Yung mga hindi nyo nilagay as contact reference tulad ng mga kamag-anak, kaibigan, katrabaho o kakilala. Ang sagot po dyan, kung ang isang Ola agent po ay nagdi-disclose ng iyong utang sa hindi mo naman nilagay na contact reference tulad ng mga kamag-anak nyo, kaibigan, katrabaho o simpleng kakilala, maaaring ito ay paglabag sa Data Privacy Act ng Pilipinas. Maaari pong isampa ang mga sumusunod na reklamo o kaso sa kanila. Unang-una po, violation of Data Privacy Act. Kung ang mga Ola agents ay nagdi-disclose ng inyong mga personal na informations tulad ng inyong utang sa hindi mo contact reference ng walang pahintulot mo, ito po ay labag sa Data Privacy Act. Ito po ay maaari ninyong ireklamo directly sa National Privacy Commission or NPC. Pangalawa naman po, violation of Fair Debt Collection Practices Act. Kung ang mga Ola agents ay gumagamit po ng hindi makatarungang pamamaraan sa pangungulekta ng utang tulad ng pagdi-disclose sa ibang tao ng inyong utang o paglalabas ng inyong mga personal na informations at syempre yung panghaharas, ito po ay labag sa Fair Debt Collection Practices Act. Ito po ay maaaring ireklamo sa Securities and Exchange Commission or SEC o kaya naman sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Pangatlo naman po ang violation of anti-cybercrime law. Kung ang Ola agents ay gumagamit ng online platforms para magpakalat ng mga pribadong informations ninyo nang wala ninyong pahintulot, maaari ito ay labag din sa anti-cybercrime law. Ito ay maaari po ninyong ireklamo sa National Bureau of Investigation o di kaya naman po sa Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Ang mga itong mga binanggit ko po ay ilan lamang po sa mga halimbawa ng hindi makatarungang pamamaraan ng pangungulekta ng utang na maaaring labag sa Fair Debt Collection Practices Act. Ang batas po na ito ay naglalayong protektahan ang mga individuals mula sa pang-aabuso ng mga kolektor ng utang at nagtatakda ng mga pamantayan para sa tamang pangungulekta ng pautang. Siyempre, tatandaan po ninyo, mahalaga rin po na magkaroon kayo ng sapat na ebidensya at documentations ng mga insidente na ito bago kayo mag-file ng reklamo o kaso. Mas mainam din po na kumonsulta kayo sa isang abogado upang gabayan kayo sa inyong gagawin na legal na hakbang. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa mga videos ng PhilFlag. Kung kayo po ay interesadong maging bahagi ng aming advocacy o kung nais nyo naman pong matulungan namin kayo sa inyong mga problema sa inyong mga Ola, inaanyayahan ko po kayong maging verified member ng aming organization. Mag-message lamang po kayo sa official Facebook page ng aming organization, yung Filipino Fair Loans Advocacy Group, para kayo po ay aming ma-assist sa membership procedures. Maraming salamat pong muli. Ako po ang inyong si Miss A para sa PhilFlag.